ang long list. Mahaba po talagang listahan ng mga nominado para sa pagkapunong mahistrado. Paano nga ba masisiguro na magiging transparent yung proseso? Lalo na't ibubukas na umano para sa media coverage ang pagtatanong sa mga nominado. At kaugnay po niyan, makakapanayam natin si Representative Miel Tupas Jr., kinatawan ng mababang kapulungan sa Judicial and Bar Council. Good morning po, sir. Good morning, Carl. Okay. Unang-una, bago yung media coverage, ilan na ba talaga yung nasa listahan? 22 nga ba talaga? 22. Ang dami na interviewin ninyo. Yes, kasi nung Friday, meron kami special end bank session ng JBC. 26 actually pero yung apat, outright na naming dinisqualify. Dahil yung isa, hindi naman abogado, na-dismiss yung iba. Yung isa naman ay overage na kasi kasing edad ni President Marcos. Yung isa naman ay parang may fine ng 11,000. So, we trimmed down to 22. At sa 22 na yan, may dalawang may kaso. Yung isa, pending case, administrative case. Yung isa naman, pinapacheck namin kung it's fact-finding or pending na. So, but we will give them chance until yung may mga cases, we'll give them chance until July 30 na mapadismiss yun. Otherwise, pag hindi na panapadismiss yun, they will also be disqualified. Well, alam naman nating lahat kung sino itong dalawang to, di ba? Yes, Secretary Laila De Lima of the DOJ, may kaso. Yes. So, hindi ba kasama sa requirements ng pagiging nominee for Chief Justice yung wala kang pending case? Nakasulat yun eh. Tama ka doon. So, bakit hindi pa sila disqualified? Ba't kasama pa sila doon sa 20? Nasa JBC rules yan, Kara. Yeah. Na pag may pending administrative case, then you will be disqualified. Right. Pero by practice kasi, naawa rin kami sa mga applicants. Kasi pag nung una, dinisqualify namin sila outright, tapos before the voting, yung nare-resolve yung case nila, sometimes naman, nadi-dismiss. So sabi namin, sige, gawin natin policy na on the day of the voting, sige, disqualified sila, pero pabayaan natin silang mag-interview, mag-examination, tapos on the day of the voting, pag wala pang dismissal sa case, we will disqualify them. Para pagbigyan naman. Kahit na magandang performance nila in the interviews and all, disqualified pa rin? Kahit magandang performance na kahit silang pinakamataas doon, pag walang dismissal yung case on the day of the voting, in this case, sa July 30, yung voting, disqualify sila. Kasi yun talaga disqualification under JBC rules. The other one is COMELEC Commissioner Rene Sarmiento. We were informed na si Commissioner Rene Sarmiento has a pending case sa ombudsman naman. Hindi na lang namin alam kung fact-finding or regular case. Pag regular case, wala kami discretion yon, disqualification. Pag fact-finding, then we have discretion kung i-disqualify or hindi. So kung kunyari hindi na-dismiss yung kaso ni Secretary De Lima and Commissioner Sarmiento, you're down to 20. Correct. Oo. At dun sa 20 na yun, ilan ang yung from the judiciary mismo? Yung from the Supreme Court na insider, may 6. 6. Pinapanguluhan nga ni Acting Chief Justice Carpio. 6 sila. Tapos yung iba sa sa academe, yung iba sa government service, meron din kasing Solgen. Pero yung mas maraming outsider, ibig sabihin, sa Supreme Court. Nabanggit ninyo si Carpio, na ang sabi, ex-officio member ang Chief Justice, and because he is acting Chief Justice, then he's ex-officio member, pero dahil nominee rin siya, nag-inhibit siya, right? So, walang representative ngayon ang Supreme Court sa JBC? Wala ngayon. Kasi pwede ba yun? Under the Constitution, ex-officio, ibig sabihin by virtue of your office. Right. So pag Chief Justice ka, ex-officio member ka ng JBC. Actually, chairman ka. Pag nag-inhibit siya, wala na. Ibig sabihin, ang JBC will still function. Pero, nag-inhibit na, hindi makaka-participate yung representative ng Supreme Court. In fact, mayroong Dulay case nga pinag-usapan namin yun Parang gusto ata ng Supreme Court na i-designate yung isa sa mga associate justices nila bilang ex-official member. Pero sabi ko naman, hindi naman nakalagay sa Constitution na associate justice, ex-official member. Ang nakasulat, Chief Justice. Chief Justice. Kaya hindi pwede ho yun. So, 6 lang kayo? 6 lang kami. And ang presiding officer namin ngayon, isa sa mga regular members, si Justice Hermosissima. Dinesignate siya namin, Kara, kasi siya yung most senior. In age. Okay. Alright. Congressman, meron pang isang kaso Kina-question kung bakit dalawa kayo from Congress. You and Senator Chis Escudero, dapat daw isa lang ang boto ninyo kasi you represent Congress. Merong kaso pending. In fact, pinapa-comment kami today. Right. Pero we will just file extension of time. And baka joint kasi ang Senate and House. Sa amin, ang stand namin dito, Kara, is
meron tradition ng JBC since 2001. One vote from the Senate, one vote from the House of Representatives. Alam naman natin lahat na nagkamali yung framers ng Constitution. Kasi kala nila unicameral, kasi kala isa lang yung Kamara. Kaya nung natalo by one vote noong 1987, yung 1986 pala, Constitutional Commission, nakalimutan nila yung phraseology na a representative from Congress. Dapat representatives from Congress. Kasi ang Congress, Senate, and House of Representatives. So, dalawang boto. Para sa amin, ang Constitution is a living Constitution. Yung intent kasi, yung dalawang kamara yan eh. So, Senate, isang boto. House of Representatives, isang boto dapat. Okay. Ano ang deadline ninyo? Under the Constitution, 90 days, di ba? Right, oo. Dapat meron nang itatalaga ang presidente. Pero kailan magsisimula yung interviews at kailan ito matatapos? Yes, para sa amin, hindi namin papaabutin sa 90 days kasi August last week yun. Ang deadline namin para sa amin, July 30, bibigyan na namin. Magbobotohan na kami, bibigyan namin sa Pangulo. July 16, 17, 18, psychological examination na ng applicant sa 22, di ba? Tapos after SONA, July 24, 25, 26, 27, interview na ng mga applicants at saka cover ito ng media. Yun nga, live coverage ito. Live ito. Oo. Pwede. May guidelines na ba? Na, lumabas na. As in, lumabas na. So, talagang pwedeng pumasok doon ng media, mapapanood, parang yung nangyari sa impeachment trial. Ganun ba? Parang hindi ganun ko siguro karami, no? Hindi ganun kasi karami. nakalagay doon, one lang per media outlet. Okay. Pero pwede na. Parang ganun na nga. Parang impeachment but not so much na talagang impeachment, alam natin. Pero lahat. transparent, as in talagang makikita lahat ng tanong at saka lahat ng sagot. Mapapanood lahat ito. Kasi yun yung trend ngayon eh. Diba? Dati kasi yung JBC nasa madilim na sulok yan eh. Ngayon hindi na pwede yan after the impeachment. Kailangan makita, malaman, mag-participate na yung ating mamamayan. Are the JBC members gonna be given specific time na kung ilan lang ang... Meron. May time limit kami. May time limit din kayo. Parang sa Senado dati. Parang sa Senado dati. So, ilang minuto lang ang Hindi pa questions? namin pero meron dapat. Kasi napakarami ito, 4 na araw lang, 22 ang interviewin. So, there should be time limit. Oo. So ang isang nominee, ilang minuto nyo siyang isasalang or i-grill? Kasi ano yan eh, sa umaga 9 to 12. At saka sa hapon naman ay 2 to 5. So, let's say, kung 6 or 3 sa umaga, kailan matapos yun? 1 oras lang. Matapos namin siya. Wow. Interview. Okay. Pero case-to-case basis, depende kung... Case-to-case kasi may mga ibang applicants naman na maraming tanong eh. Alam naman natin ano ang mga itatanong ninyo, usually? Well, very important sa atin yung di ba, yung criteria dati sa Constitution. Ngayon, importante na yan eh. Yung proven competence, integrity, probity, and independence. Okay. Independent ba sila? Kahit Sa'yo, malapit yun sila. ang pinaka-importante ba? Independence? Sa akin, independence, kasi yung competent naman, maraming competent eh. Yung probity naman, nag-aaral yan, kaya wisdom, marami naman eh. At yung integrity, marami namang may integrity talaga. Yung independence, di ba? Ano ba, independent ka ba kahit malapit ka sa... Pangulo. Sa appointing authority, di ba? Kahit may utang ka sa kanya, utang mo yung... Di ba, parang may utang loob kasi yung Filipino na in-appoint ka. Pero, pag naging Chief Justice ka ba, ay paninindigan mo yung independence mo. So, nakakabawas sa, kumbaga, puntos ng isang nominee kapag malapit siya sa Pangulo? Tingin ko ngayon makakabawas yun eh. Kasi she or he has to prove to us, members, na independent siya. Okay. Yung edad, yung seniority, kumbaga, kasama ba yan sa Kasama, pag-uusapan? traditionally, di ba? Pero because of the impeachment, parang ngayon, ang seniority hindi na ganun talaga ka-importante. Mas more yung independence, competence, integrity para sa akin. Okay, napag-usapan integrity, transparency. Ang SALN ng mga nominado ilalabas din ba? Ilalabas sa amin lang, for our eyes only yan, Kara. Hindi lang SALN, pati yung waiver nila sa bank accounts. So nila. they will be Yes. asked to sign a waiver? Magsasign sila, we already have a form, and they have to sign it anytime soon. Anytime soon? Before they can be considered dun sa psychological examination and dun sa interview. So, anong fearless forecast ninyo? Mukhang mahihirapan ba si Pangulo? Tingin ko, mahirapan si Pangulo. Bakit? sa pagpili Ano yung nito. nakaatang sa kanyang balikat right now? Malaki yung Alam mo, expectation na... Expectation ng ating mamamayan napakataas. Kailangan independent talaga eh. Kailangan yung integrity unquestionable. Alam mo naman yung mga nominees natin, di ba? Meron sila sarili ring
positive, may negative rin sila. So si Pangulo, tingin ko ito yung pinakamahirap na magiging choice ni Pangulo sa nominees ng JBC, itong next Chief Justice. Coming from the impeachment trial, na talagang in-establish Yes. na dapat independent ka, kailangan wala kang biases. Yes. And kailangan talagang Parang next transparent. kasi nasa Anghel ito yung pinipili namin. Kaya ang hirap talaga, on our side ng JBC, nahihirapan kami. Mahirapan kami. And I'm sure si Pangulo talagang pag-iisipan niya, kaya bibigyan siya namin ng mga isang buwan. Kaya maaga namin bibigay sa kanya para at least makapag-isip talaga si Presidente. At lalong mahirap ang trabaho niyo because the whole country will be watching. At sana naman, tulungan rin nila kami. Kasi yung nakasalalay dito, hindi lang naman yung amin, kundi future natin. Maraming salamat, Congressman Yel Tupas Jr. Salamat. Thank you.